Ano nyo ba yung naglaban? You have may elements ng self-defense, diba? Unlawful aggression, that means you prevent and repel it, and the other one is, I forgot, ano ba yung pangatlo? Yung, You do not even know the elements mo ka. You do not even know. Pagkatapos, how dare you speak about self-defense? Ano pala nito eh? Ano ba yun? Ano yung pangatlo? Ano yung Ano ba yan? Paano naging PNP chief yun, Mi? My God! I think this should serve as a call to all policemen in the Philippines. This is your chief of police. The criminal has no business na mag-draw ng barel, lumaban sa mga police pag magsaserve sila ng warrant or if they are in any legitimate police operation. Ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho? Mahirap na tao ito na kumikita sa drugs para makakain sila. Ano ang pagkakaiba niyan? Sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera. Ano pagkakaiba? Ano? Pinapastor yan, ha? Ang bobong putang ina. No? Mi, sa totoo lang, during Pinoy time, ha? Tumatambay ako sa Tondo, pero takot ako sa Quezon City. Mas magulo sa Quezon City kumpara sa Tondo. Promise. Mas malala ang Quezon City kaysa sa Tondo. Oo, kasi sa Tondo, maraming magulo dyan, pero kung wala kang atraso, walang gagalaw sa'yo. Unlike sa Quezon City, madalas ka, pwede kang mapagtripan kahit wala kang ginagawa. Totoo. Nasa-slashan ako ng bag sa Commonwealth. Sa Commonwealth ako nasa-slashan ng bag eh. Yung tatabi sa'yo sa bus. Pagkatapos, na-slash na pala yung bag mo, nakuha na yung wallet mo. Ay, tapos wala kang magawa. Minsan nakikita mo yung slash yung bag mo. Wala kang magawa kasi may hawak siyang cutter eh. School? Diba? Yung Timog, yung malapit sa Sharky, sa papalo ni Bambi Puentes. Diyos ko, pag may nagbugbugan doon, talagang dumilipad ang bote sa kalsada. Saka sa Bago Bantay, o kaya dyan sa bandang Novaliches. Ang gulo-gulo kaya dyan, mas nakakatakot kaysa Tondo. True. Ayun. Diyos ko, nakakaloka to, Mami Laika. Parang, habang sinusuri mo yung sinasabi ni Marby, lalo kang high blood, ano? Oh, saka parang sa tingin nila sino ba nauuto nila? Parang wala silang mautos pinagsasabi nila. Na parang peke, parang pinapalabas sila, hindi totoo yung Davao. After how so many years na na-recognize yung Davao, isa sa mga safest na lugar sa Pilipinas, sasabihin nila peke. To be fair kay Pinky Web, it looks like parang this is backed up by numbers. Mukhang rin talaga siya, skeptic rin siya, no? Pero sana sinusog niya. Sinusog niya ng sinusog. Like, is this an official data? Is there a published in it? Sana sinusog niya ng sinusog so that, we can hold Marbil accountable doon sa mga claims niya na, like, data of PNP are all under oath. They cannot just simply manipulate it. Ganon. So ngayon, kapag ganyan kayo mag-analyze ng data niya, putang ina, sino nag-isip niyan? Diba? Ayun. Natural during that time, mas maraming crime kasi inayos nga ni Duterte. Kaya ngayon, mas konting crime. Pero tama ka, Mami Joey, tignan mo yung percentage. Diba, yung percentage dapat ang baseline mo, yung first year ng administration, 2022, kumpara sa 2024, then get the percentage ng improvement. Pagkatapos, 2016 to 2018, baseline mo 2016, get the percentage of improvement in comparison sa 2018, and then yung percentage ng BBM period at saka yung percentage ng PRRD period, yun yung ikukumpara mo para yung performance rate na kailangan mong ikumpara. Apples to apples ka na nun. Diba? Ganun kakatanga, PNP chief, ganun kakatanga, at pinangalanda mo pa yung report ng mga tauhan mong tanga. Nakakaloka. Ang mahal-mahal ng pasweldo sa inyong mga hinayupa kayo, galing sa bulsa namin, tapos ganyan kayo katanga. Totoo. Tapos ganito, simpleng math, hindi nyo magawa, mga putang ina nyo. Kakadiri. Di on the rise ang drug-related crimes ngayon. That's something that you are saying is simply untrue. I want to go back just briefly. I forgot to ask you before I move on to something else. Yung kasing napag-usapan po nating Pogo, the last time I interviewed you one-on-one, sir, and maybe that was about 3 weeks ago or a month ago, no? There was a report kasi there na lumabas yung si General Villanueva way back, no? Just to put context into this, it was also a Senate hearing, I believe, where he said that may narinig siya na merong mga PNP chief
or may mga, I'm not sure right now, na posibleng involved o nasa payroll ng Pogo. And sinabi mo, that time I interviewed you, iimbestigahan namin lahat ng dating PNP chief. Ilan ho sila nun? It's about 23, no? But 23 na PNP chiefs. Opo. The former chief, former. Hindi kayo kasama kasi nga dati yun. That's not during the time na you were installed, no? What is the update on that, sir? Okay, ang kausap ko na si General Torre, I asked him to subpoena General Villanueva. And alam ko pinapunta niya sa CIDG. Sabi niya, wala talaga. Nadulasan daw siya. Sabi ko, sige, subukan niya i-file namin case. I guess hindi ko na siya nakausap because there are so many cases right now na mas marami kaming concern about that. But again, sabi ko, next time, he be careful kasi talagang binawi niya na walang term, na walang chief na sinasabi niya na talagang involved. In fact, subsequently after that, he Tingnan mo very inconsistent siya. Kasi yung earlier, yung before ko nag-start na i-play tong video na to, yung first part nito, sinabi niya na, seryoso kami na isara lahat ng Pogo at hulihin lahat ng involved. Pagkatapos ngayon, sasabihin niya na, hindi, tinawag namin si Villanueva, tas nadulas lang. Tas hindi kasi namin pwedeng unahin kasi parang mas marami pang ibang issue na mas very inconsistent. Diyos me. Hindi talaga nagsasabi ng totoo. also said he apologized actually for the statements he made. So are you going to file a case against General Villanueva? Ganun ho ba yun? Honestly, pinasabihin ako na kay Nick Torre, Okay. sa pina-power dun sa CIDG Pinapunta nga niya yung tao na yon, and I guess sabi niya talagang wala siya narinig. So sabi ko, be careful, next time kakasuwak ka na namin. Okay. But of course, That's a warning, ha? Oo, for him. but we didn't stop there. Of course, talagang gusto talaga namin kung sino talaga involved. Hindi kami natutuwa sa ganun Anong ganun, sir? na maganong kwento. Gusto Okay. namin talagang linisin mo kami. Mm. Hindi pwede yung remember, we are an organ. I wonder, Ma'am Laika, ano yung feeling ng mga ibang generals dito kay Marbil? Oo nga. No? Ayun din iniisip ko. Parang lalo yung mga nakaraang generals. Oo. Or even yung mga, kasi, sa totoo lang ang pangit ng imahe ng police before Duterte, napaganda ni Duterte, ngayon parang balik na naman sa dati. Okay lang kaya sa kanila yan? Oo nga eh. Tapos yung parang the way he speaks, no? Yung parang wino-warningan niya yung previous general na yung he has no respect. I mean, parang, hindi, umayos ka kasi hindi namin kayo titigil. Talaga, ganun. Yung, I mean, I can understand, no, that you want to catch kung sino man yung nagkasala and whatnot. But at the same time, you wanted to pin down someone of same position as yours. Or at least yung kabaro mo, ganon. Kasi parang yung may air of disrespect. Na parang, kung ano pinagsasabi mo, dapat hindi, nadulas lang, yung mga ganon. Masyadong arrogante. Akala niya yata, Arrogante. yung forever na presidente si BBM. Pagbaba mo, lagot ka sa ibang general ng mga tinitira mo ngayong hayop ka. Oo. Ayan, maraming galit na ex-gen dyan, KOJC pa lang, sabi ni Oliver Remo. Ayun. Ang lakas ng loob niya i-harass yung mga PNP chiefs na senior. Yun nga eh. Kaya parang I really feel na parang yung mga ex-PNP chief dito, I don't think they would be fond of Marbil eh. I mean, I know yung, kung kunwari meron ka talagang nakita kasalanan ng mga previous generals or whatnot, ganyan. I don't think this is, somehow they deserve certain, it should be done in a more dignified way. Ganon. Kasi ikaw, magiging ex-PNP chief ka rin eh. So kung kunwari, merong masisilip na kababalagdahan mo or mo, ganyan. Siyempre, dapat hindi ka rin naman yung parang, di ba, parang... Oo, minsan kung magsalita siya, parang criminal, parang talagang sure na siya na may kasalanan yung mga ex-PNP chief. Oo, di ba? Yung, hinahabol nga namin sila. Alam mo yung parang, ang arugante. Wala sa lugar na yabang. Oo. Wala sa lugar na bahay. I mean, ako, hindi ko siya pinipigilan na i-run after yung mga previous generals or whatsoever. Kung tingin niya meron talagang kasalanan, hindi gawin mo. Pero yung parang for you to speak with certain air na, yari kayo sa akin, di ko kayo tatanda. Parang, alam mo yun, yung may yung nagmamagaling na parang, nako, lahat kayong ex-PNP chief. Ako ang pinakamagaling dito. Parang, alam mo yung time ni Duterte, di ba? Hahabulin ko yung mga general na involved sa droga. Ayun, okay, yung kasi si PRRD is presidente. Boss ng mga buong kasangkapulisan. Ito,
ang inaano niya, mga ka-level niya, mga Mm. ex, mga kasamahan niya, tapos feeling niya ang galing-galing niya dun, ang linis-linis niya kumpara dun sa mga kasamahan niya. Mm. Totoo. Yun yung parang ang linis-linis niya. Ganun yung ano eh, 'no? Oo. Yun, Mami Laika, I think yun nadali mo yung ano doon, yung description doon. Yung naglilinis-linisan siya kumpara doon sa mga dating ano. Oh, alam mo Na General Marbil, hindi porket naka-makeup ka pag humaharap sa camera, malinis ka na. obvious yung foundation Ang niya, 'no? Doka, naka-foundation ng Doka. Happy True, Foundation ayun. Day, Marbil. Mm. Sabi ni Kung Yang, crimes decreased because they ignored most cases such as missing persons, or most cases are not anymore reported because people lost their trust and confidence to PNP. Actually, ang ano nga, ang sabi ng mga puting ahas ko dyan sa PNP, ang ano nila is that nagbago ng methodology. May mga changes daw na ginawa sa methodology sa pag-collect ng data. So that may have ano no, that may have caused the change dun sa numbers. Ayun. Merong ganun. Okay. Ayan. Teka, play lang natin ha. Organization. Ang puhunan lang naman ng PNP is tiwala ng tao eh. We exist because of you. Ano bang purpose namin ng PNP kung wala naman kayong tiwala? Okay, still lots to discuss, but we need to take a very short break. This is On Point. Wala kaming tiwala sa inyo, Marbil. True. Welcome back. You're watching On Point. I'm Pinky Webb, still Romel Marbil. I don't know if you were able to catch it or watch some of the videos or even read it. There was a point during the Senate hearing that the former president, Rodrigo Duterte, said basically he was encouraging the police to encourage suspects to fight back. I think we also have that short clip at a statement by the former president. Let's listen. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Ang ina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. My question, General, do you believe that kind of instruction? Do you agree with that kind of instruction? Number one, mali yan. Ngayon, ang gusto ng presidente natin, we have to respect yung human rights, preserve yung human life, no? And every time yung mga pulis natin, anong Ito ha, this is the irony of it. Ang bait-bait ng pagkakasabi niya, naku, violation niya na, naku, ganyan. Unang-una mali yan, ganyan. Eme. Without thinking that kind of instructions of PRRD is actually protecting the policemen. Actually, above anything else for me, above anything else, yung instruction na yon ni PRRD is basically to protect the lives of the policemen. Okay. Kung hindi makikikooperate ang kriminal, kung alam ng kriminal na ang standing order ay tetagihin kayo kung kayo ay makikipaglaban, pipiliin na lang ng kriminal na antemano, pag nandiyan na yung pulis, suko ka na agad. Wala nang gulo. Diba? So ngayon, pagka ganun ang naging tone mo, naging ganun ang tone ng policemen sa paghuli ng mga kriminal, especially when serving the warrant of arrest, makikikooperate yung kriminal kasi alam niya papatayin siya eh. Diba? Correct. So, kung ikaw pulis tapos ganito yung sasabihin ni General Marbil, anong tingin ninyo? He doesn't care about your lives. Yung mga policemen, ngayon, ganito yung sasabihin ninyo, mali yun. Ibig sabihin, maling protektahan ng buhay ninyo. Yun ang Oo, sinasabi kung ako yung police, tapos ganyan ang sasabihin sa akin, o yung kriminal na yan, yung durugista na yan na alam mong notorious, pag hinuli mo, pipilitin mong dapat hulihin na buhay yan, dapat pakiusapan mo, dapat hindi lumaban yan, dapat pulbusan mo, dapat pakainin mo, ipampers mo, ibibihag mo. Kung ako yung police, parang opakyo kayo, ayoko na mag-police. Itataya ko yung buhay ko. Kumbaga, dihadong-dihado ako. Nagtatrabaho ko, pero dihadong-dihado ako. Paglabas ko ng bahay, alam kong dihado na kagad ako. Na dapat protektahan ko pa yung mga kriminal, nahuhulihin ko. Actually, sinabi mami ni Duterte, strategy yun eh. Talagang sinasabi niya, pinaparindig niya para malaman ng mga kriminal na pag kayo hinuli, sumuko na kayo, huwag na kayo umarte kasi talaga may paglalagyan kayo. Correct! Ano yun? Correct!
para dumali yung buhay ng mga pulis, masigurado yung safety ng mga kapulisan natin. Para kasi pag alam ng kriminal na papatayin sila, hindi nalalaban yan. So, mas safe yung pulis kasi hindi nila kailangan makipag-enkwentro. Pero nevertheless, pag bangag talaga, kakaiba yung takbo ng utak. Kaya nga tignan niyo, di ba, may mga lumalaban pa rin talaga. Eh, anong gagawin natin dyan? So ngayon, ikaw, pulis ka, currently, incumbent ka, active ka na pulis ngayon, maririnig mo, chief of police ninyo, yung pinaka-happy ninyo, sasabihin na, ay hindi, mali yung instructions ni PRRD. Marbil doesn't have your back. Current policemen here in the Philippines, Marbil doesn't care about your lives. Correct. Actually, kapag may mga operation kayo at may mga suspect na napatay nyo, delikado kayo. Baka mamaya kayo pa yung makulong. Kahit lumaban, kahit pinagtanggol nyo lang yung buhay nyo. Oo, kahit lumaban, correct me, di ba? Yung Oo. valid na baka, di ba? Kayo pa kagagalitan ni Marbil niyan. Oh, bakit napatay yung hinuhuli nyo? Lumaban po. Dapat nagpapatay na lang kayo pa rin. Tama ba yun? Totoo. Mukhang pipiliin ni Marbil na mamatay ang pulis kaysa yung kriminal. Reason, naglaban. Ano niyo ba yung naglaban? You have may elements in self-defense, diba? Unlawful aggression, that means you prevent and repel it, and the other one is, I forgot, ano ba yung pangatlo? Yung, You do not even know the elements. Putang ina mo ka. You do not even know. Pagkatapos, how dare you speak about self-defense? Putang ina pala nito eh. Ano ba yun? Ano yung pangatlo? Ano yung Ano ba yan? Paano naging PNP chief yan, me? My God! I think this should serve as a call to all policemen in the Philippines. This is your chief of police. Alam niyo po, sir, kapag nasa legitimate operation ng mga police at merong nanlaban, that's a threat to the life of the policeman. The criminal has no business na mag-draw ng barel, lumaban sa mga police pag magsaserve sila ng warrant or if they are in any legitimate police operation. What is the justification na dapat hindi yun magiging self-defense? Kasi parang sinasabi mo, alanganin tayo dyan kasi hindi tayo sure kung self-defense yan eh. Ba't di ka sure, putang ina mo? Hindi ka sure kasi hindi ka sure kung yung mga police mo gumagawa ng legitimate operation? Then that's your problem. Ikaw yung happy. Because your policemen should only engage in legitimate police operation. And if they are doing a legitimate police operation, at yung criminal would draw gun or will put the policemen in any harm, they have no business in doing that. At ikaw bilang police, ang concern mo lang ay yung mga police na gumagawa ng legitimate operations. Ba't ka mako-concern kung kunwari, ano yung mga instances na hindi yun self-defense or hindi yun Bakit po nakakainit? Bakit po nakakainit ng ulo? Talagang mapapamura ka while watching? Kasi po, ito yung pinuno nung samahan na inatasan at binabayaran ng taxpayer money para iprotektahan tayo, para sa peace and order, para protektahan tayo. Kung ganito ka bobo, ano tayo mapoprotektahan nito? True. Ano yung peace and order natin? Alam mo, sa totoo lang, nung napanood ko yung yung mga addict, hindi naman talaga addict yan dahil gusto nilang mag-addict. Yung pumasok talaga sa akin yung na-interview sa TikTok noon yung, bakit ka gumagamit? Kasi naman sir, may project ako, may ginagawa ako. Kasi pag may nakagamit ka, may power. Ganong mindset, parang ganong ka-level yung utak niya. True. Diyos me. Baka sa economic perspective ni Marbil, pag ang pulis na nag-addict at maraming at nag-duty at maraming nagawa na trabaho bilang pulis pero addict siya. Commendable pa yata kay Marbil yun Kasi nakapag-extend ng oras kasi madali ba? Parang 1 week na pumapasok, walang tulugan. Okay lang. True. Sabi ni Khalil, pinapalike niya yung FB page niya sa mga kapulisan. Totoo! Diyos ko, makabaklaan mo Marbil. Diyos ko, mga ganong bagay. Napaka-trivial. Ginagawa mo pang pa-assignment ginawa niyang troll farm, ang PNP. Oo, naalala ko yan. Diba? Ginawa niyang troll farm, ang PNP.
Anyway, tuloy natin explanation nito ni Mark. Yung provocation should be, di ba? Yung tatlo before you satisfy, hindi pwede mauna yung provocation bago yung ano, dapat meron a lawful 1, 2, aggression, 1, 2, 3. Ay ano, yung sinasabi niyo yung mga elements, that's your job. You have to explain it to your policemen. That they have to understand that by heart. It's your fucking job as chief of police. Eh, sinasabi mo na, ano, hindi kasi ganito. Eh, di explain mo sa mga police mo para magaling sila, ta. Diyos ko, ikaw nga, di mo kabisado eh. So yun ang sinusunod namin. Dapat yun ang sunod mo before you can say na self-defense yan. Hindi pwede yung in-argue mo. Mali yun. So is that something na you are telling the members of the police force that Correct, Pinky. Tama si Pinky. yan ang dapat nilang sundin bago magkaroon ng problema sa mga suspect? Uulitin, dapat sundin. Hindi ko dapat sa akin. It's illegal. That's what we exist. Kaya nga kami law enforcer, we have to enforce the law. Yun lang naman. Ito yung law natin eh. Ito yung ano ng elements ng self-defense. Oh, ayun naman pala eh. Ayun naman pala, Marbil eh. Yun yung standard, yun yung dapat sundin. Oh, eh, ano problema mo? Pag hindi nasunod ng mga pulis mo, di yung mga pulis mo may problema. Ganun lang yung kasimple. Ngayon, i-capacity, i-upskill mo yung mga skills ng mga pulis mo para naiintindihan nila yan by heart. Tapos bakit bigla siya, hindi kailangan sa akin magaling kasi batas mo ganyan, eme. Ay naman pala. May kahit na nasa Alam mo batas naman siya, pala, dapat batas yun eh. may kahit nasa batas siya, dapat ano pa rin yun, trabaho niya pa rin na bilang pinuno na ipaalala. Correct, actually. Pero sabi niya, hindi na raw niya kailangan ipaalala dahil batas daw yun. Eh, yun naman pala, ganun siya ka-confident na yung mga pulis niya, eh, alam yun. So, anong problema mo sa self-defense? Di ba, assuming that you are telling the truth na alam yan dapat ng lahat ng pulis mo, o bakit ka worried sa mga nanlaban? Eh, alam naman pala lahat ng pulis mo ang element ng self-defense. Di ba, ano mo mamilay ka? Di ba? Ang sinasabi niya, yung self-defense, batas yon, which is true. Okay? Yung sa batas, nakalagay doon ang mga elemento ng self-defense. At ayun, ay hindi niya na kailangan sabihin sa mga pulis dahil iyon ay something that they should know. Okay, ngayon, kung alam ng mga pulis mo yan, bakit ka worried sa mga nanlaban? Di ba? Dapat hindi ka na worried doon. Dapat hindi ka na worried. Diyos ko. So kung ano yan, hindi self-defense yan, magkakakaso ka yan. Kakasuhan kita ng murder o homicide pag naging violate mo yan. Kaya wala kaming patayan. I don't believe on yung mabilisan na justice. We have to Kaya walang patayan, totoo na. establish yung tamang intelligence. That's what our president said. Kasi kung anong ginagawa namin ngayon, dapat maayos yan. Kung di ko sisimulan ngayon, eto naman tayo. Do you think that human rights was not protected during the previous administration? Meron, I will not say kung na-protected ang sabi lang natin, ito ang dapat ginagawa ng pulis. So, hindi ko masabi kung ano yung dati. Meron naman tayong Human Rights Commission na nagsabi kung anong tama sa mali. General, the issue on Barayuga, what is the latest? Ang gagawin nito ni Marbil, nung una sinabi mo na mali si PRRD doon sa instructions niya. Pagtas ngayon sasabihin mo, hindi ka magsasabi kung may human rights violation o wala. Eh bakit mo ngayon sinasabi na mali si PRRD? Oo, no? Hindi ka rin naman pala tangat kalahati. Hindi dapat, sabihin mo, di ba? Hindi ka agree doon, hindi ka naniniwala na doon, pero hindi klaro, sinabi mo na mali yun. Yun yung sabi mo doon sa instructions si PRRD eh. Alam mo, may yung mga comment dito, ang daming comment na nagsasabing kakaiba tong PNP chief na to. Tuloy parang naniniwala ako. Kasi parang ang galing niya ang galing niya magpaikot-ikot. Yung parang sinabi niya, oo, puti yan. Maya-maya, so, itim yun. Kaya hindi ko sinasabing itim. Pero ganyan. Ano ba yun? Oo. Ganun. Miss Joey, si Marbil parang nangalit din, medyo pa nga. Parang si Maricel S. Siguro, ako dito, Diyos ko po. Kung natural yan ni Marbil, Diyos ko po, kawawa na talaga. Alam mo, This guy is going to make us all dead. Oo, sa mundo namin yung kasabihang, ako bakla, wag mo nga ako binabakla, bakla na nga ako eh. Ayun, Marbil, wag mo kami binabakla, bakla na kami. Babaklaki. Oo. Sinabi mong mali, tapos pag maya-maya sasabihin mong, hindi ako magsasabi kung may human rights violation. Kung may mali, human rights violation na yun. Oo, ba't sabi mo kanina, mali si PRRD? Teka, balikan nga natin. Ito yan o. Ito. Ang ina yan. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Ito. Instruction. Number one, mali yan. Ayan.
Ngayon, ang gusto Question, General, do you believe that kind of instruction? Do you agree with that kind of instruction? number one, mali yan. Ayan, number 1 mali yan. Sinabi niya na mali. Ngayon, ang gusto ng presidente natin, Okay. Pagkatapos dito, si IDG and si RPO. And may recommendation na talaga siya to really look deeper dun sa kaso. Pero hindi na-stop eh. So we want to check all the details. teka lang, Also, the police will look into, kasi there's a bit of a question mark there. Actually, Questions on how extensive or exhaustive the investigation was. ni General Barayuga to sign. wait, Any update on this? That's really Rights was not protected during the previous. what the President said. Kasi kung anong ginagawa namin ngayon, dapat maayos yan. Kung di ko sisimulan ngayon, eto naman tayo. Do you think that human rights was not protected during the previous administration? Meron, I will not say kung na-protected. Ang sabi lang natin, ito ang dapat ginagawa ng pulis. ayun. Tingnan mo kung gaano kakatanga, General Marbil. Sinabi mo, mali yung ginawa ni PRRD. Pero at the same time, sinasabi mo, hindi ka sure kung merong na-violate na human rights, si HR magsasabi. Eh, ba't mo nasabing mali yung utos ni PRRD kang tangina mo ka? Di ba paikot-ikot? Sobrang Magaling gago, no? Magaling kumuha ng tao si Lisa. Oo. Talagang kinukuha niya talaga yung mga no? Yung mga walang mga prinsipyo. Yung magaling lang mambola, walang prinsipyo. Magaling mambola. Oo. General, the issue on Barayuga, what is the latest on this? Yung pong sinabi na lumabas po itong si Santi Mendoza during the Quadcom hearing at sadya talagang pinatay itong si Barayuga. Any update on this? That's really true, no? Meron na po tayong, and we're just waiting, no? Dalaw po kami, we're helping the NBI kasi ang NBI, interesado rin sila. Kami interesado rin. We want to make sure na maganda yung cases namin. Na talaga, kaya nga sabi ko, nagko-coordinate po kami. We're just waiting po dun sa asawa po ni General Barayuga to sign yung affidavit para magsimula na po yung kaso. Doon po sa kanya talaga. And I guess, we have talagang napirmahan yan o pipirmahan pa lang yan. But again, sabi ko nga, it's a joint between ng NBI and the PNP. Pero ang kakasuhan po dito ay sina? Lahat ng involved. I don't want to say, of course, yung sila, Colonel Garma, yung lahat talaga narinig mo doon sa news. At marami pang And chandos. Colonel Leonardo? Of course, at lahat ng sino nagpupus. No? Opo. Gusto namin lahat. The Yeah. So, basically sinasabi niya na kasama yung si Bongo at si Bato. Kasi ba tinuturo nila si Bongo at si Bato doon? administrative case though, because there's also questions on how extensive or exhaustive the investigation was during the murder of Barayuga. Is that something also the police will look into? Kasi there's a bit of a question mark there. Actually, I read the news, and yung it was investigated by CIDG Neo. During the time, it was Colonel Marantan ng CIDG and CRPO. And may recommendation na talaga siya to really look deeper dun sa kaso. Pero hindi na-stop eh. So we want to check all the details kung sino-sino involved. And we will be filing administrative cases against these people, yung mga taong nandito pa rin. All right. Update on the abduction of Mr. Eastman, sir. Any progress on this? I understand that 3 are already in the custody of the police, pero wala pa pong proof of life. Talaga kasi iba kasi yun eh. That's yung kay Eastman abducted yun, no? Ang nangyari kasi doon, yung foreigner na yun, matagal na nandun sa area. Ilang buwan na siya eh. Ang hindi kasi alam ng iba, bakit siya inabduct? Bakit nga ba siya inabduct? Yung si Eastman, okay, married siya sa divorcee na Muslim na babae. Of course, tas may anak yung babae. And yung lalaki ngayon, tumira rin siya doon sa area ng babae na very traditional Muslim. Oh, ano ngayon? Yun ang naririnig namin. So purely, it's more of talaga hated. Yung kaya nga yung pagkakuha sa kanya na baril siya kagad. Yun yung unang report sa amin eh. Kaya nga yung we're praying na sana makuha siya kasi hindi pa alam kung asan siya tinamaan. Ang alam ko Sa leg. Sa leg eh. Yun sa one of the leg eh. Yeah, of course, pagka puga na leg, yung leg mo is a loss of blood. Kaya ngayon, we don't have any communication but What were the suspects saying, if you know? What are they saying, the 3 that are currently in custody? wala silang Anyway, wag na natin anuhin yan. Okay na yung part na yan. Wag na natin masyadong pansinin yung ano na yon, yung kay Elliot. Si Elliot yung Amerikanong na kidnap. I think in somewhere in Zamboanga. Ayun. Kawawa naman yung mga batang nawawala. Dead ma sila. Totoo. Diyos me, nakakaloka siya, no? Itong ganitong klaseng pag-uugali ni Marbil, hindi ito nag-iisa. Hindi ito nag-iisa. Meron rin to kay Benny Abante, katandem niya si Benny Di ba Abante. nga? Anong kaibahan ng mga ng mga pusher na nagtutulak lang naman ng droga dahil pa gusto nila may maipakain sa mga anak nila kumpara sa mga pulis na pumapatay ng mga kriminal. Parang hala, Oo. seryoso ka ba dyan, Abante? Ito yun. Ginawa mo pang bayani yung mga pusher, hayop ka. Ginawa mo pang makapamilya. True. Ito, teka. Ayan. Ito yung tinutukoy ni Mami Laika.
Ay, sorry. na kumikita o ano ang pagkakaiba ng drug pusher na yun lang ang kanyang trabaho, mahirap na tao ito, na kumikita sa drugs para makakain sila. Anong pagkakaiba niyan sa pulis na pumapatay din ng drug pusher upang magkaroon ng pera? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Inapaktor yan, ha? Tang bobong putang ina, no? Okay. Explain ko sa'yo, Abante, ha? Yung pulis, sinasweldohan natin, okay? Para pumatay. And, to certain extent, to accept the consequences of performing their duty, that they may also die. Pag nanumpa yung mga pulis na yan, alam nila, somewhere along the way, may mapapatay sila or sila ang mamamatay. Sinusweldohan nila sa atin sila dahil dong putang ina mo ka. Pero napapansin ko, ha, bakit gino-glorify ngayon yung mga addict, yung mga pusher? Ito na, di ba parang yung mga addict, hindi naman yan nag-addict kasi gusto nila maging addict. Gusto nila lang humaba yung oras. Ito naman, anong kaibahan ng pusher na walang ibang alam kundi mag-pusher para may maipakain sa mga anak? Parang, ano yan? Bakit parang gino-glorify natin yung mga pusher at mga ka-addikan na yan? Na kunwari, walang ibang pagkukuwanan kundi ang pagbebenta ng droga. Di ba? Saka kapag nag-addict kayo, yung mga addict, hindi naman yan nag-addict kasi gusto maging addict. Anong gusto nilang maging? Maging superhero? Maging Darna? Okay lang daw kasi napapakain naman daw ang pamilya. Kasi kumikita sila at yun lang ang source ng kanilang income para kumain ng kanilang pamilya. Puta. Ganun yung gusto ni Abante na iparating eh. We have become a narco state. We have achieved, we have reached the point where protecting the drug lords and the drug addicts and the drug pushers is being done in broad daylight by the chief of police and by a congressman like Abante and Dan Fernandez. Sa kami parang pinapalabas nila na hindi naman maging masama maging addict, hindi naman maging masama magtulak ng gamot. Alam mo parang di ba, yung kamalayan ng tao, parang binabago nila na hindi naman masama mag-addict eh. Okay lang yan. True. Mamamatay tayong lahat dito. O kailangan nyo magtrabaho, kailangan yung kumita. So, kung magdadrive kayo ng taxi, dahil magdamag yan, okay na yan, mag-addict kayo, at least kumikita kayo. Parang putang ina, ano ba yan? Grabe, no? Nakakatakot ni. Nakakatakot to. They are protecting the drug users, the drug pushers, and the drug lords. Nakakaloka. Sabi ni Ignis, sa totoo lang Joey, sino gusto makapatay? Kahit self-defense yan, tatak pa rin sa mata ng nakapatay yan. Kaya hindi totoo yung reward system para lang pumatay. Hassle yung kaso pag nakapatay, sabi ni Ignis. Correct. True. Miss Joey, ganyan ang pananaw ng mga bangag, bayani sa kanilang pushers kasi nga ganun ang presidente natin. Actually, balikan ko lang yung nag-comment. Actually, mga pulis din po, as much as possible, ayaw nilang makapatay. Nagagawa lang nila yan kapag sila na yung mapapatay. Pero as much as possible, yung mga pulis, kahit sino tao, hanggat pwede mong iwasan, ayaw mong makapatay. Totoo. Ang hindi ko lang matanggap, Mami Laika, yung ano ba ina-expect nila na trabaho ng pulis? Babysitter? Oo. Ano bang feeling nitong mga na trabaho ng mga pulis? Kaya ba natin binigyan ng baril yung mga yan eh? In order to keep us safe, in order to maintain public order. Yung mga pulis na yan, binabayaran talaga natin sila in order to risk their lives and to, maintain peace and order. And in doing so, alam nila na kapag kunwari, nalagay tayo sa sitwasyon na mayroong isang baliw na may hawak ng gulok, na pinupugot ang lahat ng ulo na makikita niya, yung police would rather kill that person so that the population will be safe. But it will cost something, and that is the death of that person na namumugot ng ulo. Yes, Benny Abanting putang ina mo. Binabayaran natin yung police para patayin yung taong may hawak ng gulok na pinupugutan ng lahat ng tao along the way, along his way. Yun po ang trabaho ng mga police. I do not know what you're talking about. What do you expect our police to do? Mag-feeding program? Mag-babysit? Huwag na ba nilibigay sa mga pulis? Alcohol na lang. O kaya baby powder.
My God! If the Ginawa Philippines niya is going kaya. to last maybe 1 year or 2 years na ganito, mamamatay tayong lahat. Actually, may 2 years, balik na uli talaga yung droga sa lansangan. Promise, kahit saan ka pumunta yung mga dating, may droga, tapos nawala nung time ni PRRD, balik na uli sila. True. It's as the saying So, goes. It's tama left yung sabi and ni right, no right BBM, on the sama-sama tayong babangon muli. So, nagbangunan na yung mga pusher. Saka yung mga Sila kasi yung kausap. Sila pala yung kausap, hindi pala tayo. Nakisawsaw kasi tayo, kala natin tayo kausap eh. Diyos me. Sabi ni Lut, it's the saying goes, it's left and right. No right on the left and no more left to make it right. Gusto nila huwag na lang pansinin mga drug addict pusher kasi trabaho din daw yan. Ayun nga eh, di ba? Ang gago. Sabi ni Joseph, hamon ko kay PNP Chief at Abante at mga protector ay kumukup lang sila ng kahit isang addict sa bahay nila. Ewan ko lang, panatagan loob nila habang nasa trabaho sila. Yeah. Ano magandang hamon yan? Why don't you do it? PNP Chief, Romel Marbil. 'Di ba? Pakitaan mo kung paano mag-alaga ang Romel Marbil ng human rights ng isang addict. 'Di ba? Why don't you do it? Diyos me. Nakakapanginig ng laman to, Mami Laika. Alam mo, sa totoo lang, Mami Laika, stomach churning. Yung mga ganitong, nung narinig mo kasi kay Abante, parang, kasi si Abante, ang dami naman na talaga sinabing kabubuhan yan eh. Oo. Kaso nga lang, marinig mo si Abante na ganyan, pagkatapos at the same time, marinig mo ibang mga kongresista, tapos maririnig mo Chief of Police. Oo, PNP Chief. Lahat na sila. Iisa ang script. Iisa ang sinasabi. They want to downplay the drug problem. I don't know kung ano, kasi hindi ba nila nagagawa yung trabaho nila, kaya ang mangyayari, downplay nila para kunwari. Hindi naman Wala namang problema. masyado, oo. Oo. Or talagang gusto nilang, or talagang sinasadya nila. They For do some not want reason. it, they do not want it to be recognized as a problem so that it will not be taken against them. Diba? So ngayon, hindi na siya magagamit as, sa perspective nila, hindi na siya magagamit bilang political attack. Hindi na siya magagamit for political attack. Kasi hindi naman problema yan eh. Hindi ba kaya problema yung drugs? Kasi, Gusto niya look at it in economic perspective, sabi ni Marbil. Oo. Kailangan lumago economy. So yung economy natin, so yung mga nagtatrabaho niyan, okay na yung mag-addict. Yung presidente natin para maraming magawang para sa mamamayan, okay lang yung mag-addict. Ganun ba, Marbil? Grabe. Tangina talaga. Nakakatakot to. Sobrang nakakatakot at nakakaiyak. Ayun. So ngayon, walang troll ha? Wala akong napapansin na troll. May mga troll ba dyan? Yung mga dyan, yung mga nagtatanggol sa yung mga anybody here na supportive kay Romel Marbil? Anybody here na supportive kay Romel Marbil? Baka naman gusto niyo umakyat at para maintindihan namin si Marbil. Hindi, kung ginagawa nila to para ano ba tawag dito? I-undermine si Duterte. Gawa kayo, isipin na ibang paraan. Huwag yung ganito, yung parang sisirain nyo yung Davao, pababanguhin nyo yung drug addiction, yung mga pusher sa mata ng tao. Huwag ganun. Hanap kayo ng ibang paraan. Hanapan nyo si Duterte ng ibang paraan kung gusto nyo. Pero yung i-manipulate nyo yung kamarayan ng tao na ang addiction is okay lang. And then yung Davao is hindi naman talagang tahimik. Parang mali. Wala maniniwala sa inyo. Wala maniniwala sa inyo. Yun nga eh, nasabi ko na ito nung nag-TikTok live tayo, Mami Laika, nung isang araw. Di ba nasa Davao nga ako nitong Undas. Sabi nung isang community worker na nakausap ko, sabi niya, alam mo Joey, kayong mga kayong mga hindi taga Davao, kayong mga taga Luzon, ganyan. Alam ko, gusto ninyo maging senador si PRRD. Napunta kasi yung usapan doon sa tatakbo sana ng senador si PRRD. Sana meron siyang national position, ganyan. Sabi niya, alam ko kayong mga hindi taga Davao, gusto ninyo na humawak ng national position si PRRD. Sabi niya ganun. Pero sa totoo lang, kami dito sa Davao, ayaw na namin siyang humawak ng national position. Nung nag-announce si PRRD, natatakbo siya bilang mayor, ang saya-saya namin, sobrang saya namin. Kasi ayaw na namin ibigay si PRRD sa national. Kasi binabastos lang siya dun eh. Sabi niya gano'n. Consistent rin yan eh. Kasi natatandaan niyo yung umakyat sa live ko nung isang araw, si RH. Yun din yung sinabi niya.
Yun rin yung sinabi niya, na hindi na namin gusto si PRRD na tumakbo sa ano, na tumakbo sa Hindi, kahit national. hindi Mm. natin deserve. Hindi deserve ni PRRD na maganyan yung nangyayari ngayon. Hindi rin niya deserve, hindi rin natin deserve si Duterte, yung buong Pilipino. Yung mga, kung ganito yung ugali natin, hindi natin deserve yung isang leader na katulad ni Duterte. Oo. Na ano no, na very very parang very keen in protecting the people's welfare. Parang inisip yung kapakanan mo, pero ikaw kini-question mo pa siya. Mm. Siguro Totoo. deserve talaga natin si BBM. Mm. Pero hindi ako papayag. Hindi ko rin siya deserve. Ayop siya. Correct. Ayaw. Ngayon, sabi ko, grabe no, grabe yung, sabi ko, have you seen any politician na merong parang affinity yung mamamayan doon sa kanilang leader, to the extent na sabihin nila ng ganun yung leader nila na, uwi ka na lang dito, wag ka na dyan. Uwi ka na lang dito, ka na lang sa Davao, wag ka na dyan. Ikaw, sino lang sinasabihan mo ng ganun? Na kung kunwari, merong nasaktan, tapos ayaw mo siyang masaktan, pauuwiin mo na lang siya. Sino sinasabihan mo ng ganun? Pamilya mo lang. Yung mga tao lang na pamilya mo or tinuring mong pamilya. Yun yung level ng pagmamahal ng mga tao kay PRRD, which no politician would ever have. Diba? Di ba may nung pagbaba ni PRRD sa pwesto nung sa TikTok tayo? Ganyan yung lahat ng nung umakit sa TikTok live natin na parang salamat PRRD, magpahinga ka na lang, parang ganyan. Okay na yan, nakapagsilbi ka na, masaya na kami. Nakatrip kami ng ganyang leadership. Pahinga ka na lang. Enjoy mo yung retirement mo, di ba? Enjoy mo yung life mo kaysa gantong binababoy ka pa ng mga taong to. Totoo. Alam mo, ikaw Risa Ontiveros, mamamatay ka pero hindi ka makakaramdam ng ganyang pagmamahal. Hindi ka makakaramdam ng pagmamahal sa buhay. Hindi ka makakaranas ng ganyang pagmamahal kahit kailan. At sa asan mo, Risa, kahit anak mo hindi ka mamahalin. Promise. May anak ba siya? Hindi ko alam. Kahit jowa, hindi ka mamahalin ng jowa mo ng ganyang pagmamahal. Ganun. Grabe. I mean, yung sobrang fake concern mo sa mga bagay na napaka-trivial, na hindi naman talaga nakaka-apekto sa buhay ng mga Pilipino, na hindi naman talaga, yung mga concerns mo na hindi naman talaga nag-i-improve ng buhay namin. Diba? Like for example, yung kinampihan mo yung baklang gusto makakita ng titi, na napak dahil gusto makakita ng titi. Diba? Asan yung tulong dun sa mamamayang Pilipino, Risa? Diba? Alam mo, Mami, paulit-ulit ako sa sinasabi ko noon. Si Mami Lenny, may redeeming pa sa akin eh. Pero si Risa, saka si Leila, wala talaga. Diri-diri ako sa kanila. Parang, bakit naman Mami Laika? Alam mo kasi si Lenny, may ambisyon na yan, pero tingin ko may rin. Kaya nga may charm din si Lenny, kasi tingin ko naman may kabaitan din yan. Pero si Risa, napaka-plastic. Mukhang si Lenny, sincere siya talaga, no? Sincere, hindi lang talaga magaling. Hindi magaling, madaling mauto, madaling alam mo yung madali siyang mautong, alam mo yung puppet, ganon. Pero tingin ko naman personal na buhay, okay naman yung si Lenny. Pero itong si Risa, itsura pa lang, alam mo yung kapitbahay yung plastic. Oo. Yung nakangiti pero hindi mo alam, pero pag talikod mo, minumura-mura ka. Ayun. Yung mga kahit tingnan mo si Lenny kahit paano meron siyang cult meron siyang cult following. Di ba yung mga sobrang solid sa kanya? Marami siyang volunteers, marami siyang ganyan. Although yun nga lang talaga kasi wala talaga siyang galing. Pero may redeeming factor na parang, kasi siyang okay na kaibigan no? Okay na nanay si Lenny, okay na kaibigan si Lenny, yung mga ganyan. Kumbaga parang sa level ng personal relationship, she looks, I'm pretty sure na magaling siyang nanay, na okay siyang kaibigan, na mahusay siyang asawa, things like that, ganyan-ganyan. Yun nga lang talaga, hindi talaga siya competent bilang leader. Syempre, para sa taong kagaya ko, wala naman ako ibang relationship kay Lenny, kundi maging leader siya And I don't think kaya niya maging leader ng bansa ko. So wala talaga akong pagmamahal sa kanya. Si Risa, hindi Ito yung parang tipong hindi mo rin kakaibiganin kasi loka-loka Yung boba na ang yabang-yabang pa. Ayun. Ang diba? pink ni Risa.
Sobrang fake. Tapos yung tipo nagmamalinis pa siya na, hindi po ako nag-aambisyon na pumunta sa impyerno, ganyan. Bakla hindi mo naman talaga ambisyonin yun. Pero wag kang mag-alala, ambisyonin mo yan o hindi, mapupunta ka dun. Dahil sa lahat ng kaplastikan mong ginawa, gamit ang pera ng bayan, mapupunta ka sa impyerno. Ayun. Magpakananay na lang si Lenny para matahimik buhay niya. Ayun. Bawal daw magmira pero kabit okay lang, sabi ni Oliver Remo. Sino bang Ano ba yung ano yan, Mi? Hindi ko alam yung Sino ba kapatid niya? Di ba yun yung nagchichismis? Yung nasa aboy, yung Jingday daw? Hindi ko alam. Oo, kaya medyo dead ako sa anong yan kasi hindi ko rin alam. Oo. Eric Tolentino, jowa niya si Llama. Kung ganitong klase yung mga di ba parang si Trillanes? Si Risa parang Trillanes eh. Mm. Si Peter Mutok ang nag-reveal na may kabit si Risa. Hindi, kasi si Risa, byuda siya di ba? Sa totoo lang, parang hindi ko na rin sila masyadong papakailaman. Kahit yung, di ba, yung sex video ni Nirela de Lima, ganyan. Parang, okay pa. Siyempre siguro may kanya-kanya lang talagang kink, ganyan. Hindi ko na rin masyadong bibigyan ng weight yon. Pero, yung pagiging plastic mo on other matters, di ba? Yun yung yes, jowa niya si Llamas. Yun yung parang parang political analyst daw nila na ang dirty ni Risa inside out, especially the mouth. Sabi ni Cecilia Resurrection, yung sobrang fake na nagbabait-baitan Oo. Yung ambastos pero piling pa-victim. Correct.